Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH.
DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Yung iba, papasok na. Yung iba, nakapasok na. Marami na ang nakabangon, kaya Pilipinas, gising! Subaybayan ang mga malalaking balita, nood at kinig na, at may malaman at makialam. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuyang Angel, Angelo Palmones, live nationwide at netwide sa DZRH Radio, TV at online. Angelo Palmones, si Kuya Angel sa MUP. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga panig ng mundo na roon ng Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. August 25, 2026. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, si Acosta, yung Special Disbursing Officer ng OBP. Inaming pareho ang standard operating procedure ng Office of the Vice President ng Davao sa confidential funds. Mga pangalang Pagong, Pusa, Ngit-Ngit at Melat lumitaw sa resibo ng OBP confidential funds. Senator Lauren Legarda humirit ng panibagong extension sa medical leave hanggang September 2. Senator Jinggoy pinayagan naman ang Sandigan Bayan para magpa-x-ray ng tuhod. Supercar ni Derek Ramsey i-auction ng Bureau of Customs. Bagyong Obet dumaan ng Pilipinas. Lumabas din ng PAR. Dalawang bagyo sa labas ng Pilipinas. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Obet pasado alas 9 kagabi. Huling namata ng bagyo sa layong 1,310 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind, 155 kilometers bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot pa rin ng 190 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Pumasok ang Typhoon Obet noong Lunes ng hapon. At ito na ang ika-15 tropical storm na tumama sa bansa nitong 2026. Ngunit mistulang sumilip lamang ng hangganan ng Pilipinas at lumabas din kinagabihan. Bagamat hindi direktang tumama ang Typhoon Obet ng bansa tulad ng forecast ng Pag-asa, pinalakasan nito ang habagat na nagdala ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at gayon din sa Northern Mindanao. Samantala, patuloy namang minomonitor ng Pag-asa ang dalawang tropical cyclone na nasa labas ng PAR, ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gaynari na dating tinawag na Bagyong Neneng. Huling namataan ang Tropical Storm Atsani sa layong 1,770 km silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot ng 80 km bawat oras. Kumikilos ito ng pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Medyo mabagal. Ang Bagyong Gaynari naman, huling namataan sa layong 665 km, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hanging 45 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot din ng 75 km per hour. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 minuto o 20 kilometro bawat oras. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala ang Office of Civil Defense na posibleng tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa kanluran at hilagang Luzon kabilang ang Metro Manila kahit dahil sa inaasahang paglakas ng habagat bunsod ng Bagyong Obet. Ayon sa OCD Assistant Secretary na si Rampy Alejandro, maaaring magsimula ang pag-ulan ngayong araw at magpapatuloy Huwebes o Biyernes. Posible ito magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, pagtaas ng level ng ilog at pagtaas din ng tubig sa mga dam at reservoir. Kaugnay nito, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang OCD kasama pa pang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan.
nagsagawa naman ng aerial inspection ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si Public Works Secretary Vince Dizon sa lawak ng pagbaha sa mga lugar sa Bulacan at Pampanga. Pagkatapos ng inspeksyon, pinangunahan din ng Pangulong Marcos ang situation briefing sa San Fernando, Pampanga. Tiniyak naman ng Pangulo na may mga hakbang ng ginagawa ang pamahalaan mula sa agarang pagtugon, medium term at pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang pagsasaayos at pagpapalit ng mga nasira at pagpapatayo ng karagdagan dam at mga dike. There is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ikot pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Pahingagan sa mga katuran-taraan sa Hinubaan, Negros Occidental. Ohayag sa ima sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Sinisi naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa sa malakas at hindi pangkaraniwang ulan na naranasan bunsod ng dagdaang mga weather disturbance. Sa situation briefing kasama ang mga lokal na opisyal ng Central Luzon sa San Fernando, Pampanga, sinabi ng Pangulo hindi lamang problema sa flood control projects ang dahilan ng pagbaha. Ginit din ng Pangulo, sobra-sobra rin kasi ang ulan na bumuhos, dala ng mga bagyo at habagat na posibleng may kaugnayan na rin sa epekto ng climate change. Kasabay nito, inilatag din ng Pangulo ang mga long-term flood solution na target isagawa ng gobyerno, kabilang ang pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad, pagtatayo ng mga river dams sa Nueva Ecija at planong 100-kilometer dike road na posibleng umabot ng Pilar, Bataan. Aminado ng Pangulong Marcos na matagal pa bago matapos ang mga road dike project, pero sinisimulan na niya ang pag-aaral sa naturang proyekto. Nabatid na mahigit 1 milyong katao sa Pampanga ang naapektuhan ng pinalakas na habagat at bagyong Luis, Maymay at Neneng. Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno na sapat ang bed capacity at supply ng doxycycline, yung gamot kontra leptospirosis sa mga ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa isang ambush interview sa groundbreaking ceremony para sa rehabilitation at renovation ng Flora B. Balisno de Siongo Dialysis Center, siniguro ng alkalde available ang doxycycline sa mga ospital at health centers laban sa naturang sakit. Pagtiyak pa niya panatag ang lokal na pamahalaan dahil maaga nila itong napaghandaan. But with regard to the exposure to leptospirosis patients, we are still in a good condition, but it is very important that the government, the local and the national, should look into this. Kami lang medyo panatag kami kasi alam na namin mangyayari. Dahil year on year naman, may baha, may bagyo. Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong pisong pondo para sa University of the Philippines System upang mapalakas ang Project NOAA. Layunin ng pondong pagtingin ang AI-powered flood forecasting, predictive flood modeling at real-time hazard assessment ng programa. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layunin nito na magamit ang sensya, artificial intelligence at real-time information upang mas maagang makakilos ang pamahalaan, makapaghanda ang mga komunidad bago tumama ang sakuna. Ayon sa DBM, 935 million ay nilaan sa research services, habang 65 million naman ang para sa general management at supervision. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng ICT, digital, technical at scientific equipment, pagkuha ng mga specialist personnel at pagtatayo ng operational support system. Bahagyan mang bumalik sa normal ang pamumuhay ng maraming Pilipino lalo na sa Luzon matapos na muling sumikit ang araw, patuloy naman ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan sa posibleng muling paglakas ng southwest monsoon o habagat ngayong linggo. Tawag din ito muling nanawagan si Senator Bongo sa mga local leaders at mga local government units na patuloy na gampanan ang kanilang tungkulin upang maging unang responder sa pangangailangan ng mga Pilipinong tinatamaan ng sakuna. Sa kanyang pagbisita sa mga biktima ng baha at sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa, binigyan din ng senador na kailangan ng tuloy-tuloy na pagtulong at paghatid ng serbisyo anuman ang panahon. Iginit ni Senator Go, ito ang panahon para sa rain or shine na aksyon
Hindi lamang ng LGU kundi ng national government dahil walang pinipiling oras sa panahon ng kalamidad. Samantala, nananawagan din si Senator Go sa kanyang mga kasamahan sa Senado, bigyang prioridad ang mga panukalang batas na nakasalang na naglalayong palakasin ang pagtugon sa panahon ng krisis. Kabilang dito ang panukalang naglalayong magbigay ng karagdagang insentibo sa mga rescue responders at maghatid ng agarang ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Rain or shine, pupunta ako sa inyo. Sunog, baha, pupuntahan ko yan. Basta kaya ng katawan ko at panahon ko. Hindi ko matiis na nakaupo sa opisina. Hanggang ngayon, nangangailangan ko ng tulong. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang panukalang iba na ang Facebook sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, ito ay dahil talamak na ang misinformation at bilang pagprotekta na rin sa mga kabataan laban sa online abuse. Matayan niya sa datos kasama ang Pilipinas sa top global user ng Facebook na merong 95 million Pinoy users. Iginit ni Paraiso, dapat patawan ng geo-blocking o suspension of access sa mga digital platform na makailang ulit nang tumangging mag-comply sa child protection requirements ng pamahalaan. Matatanda ang iniuugnay ng mga otoridad sa online platforms ang mga napapaulat na karahasan sa mga paralan kung saan ilang estudyante na ang naging marahas at nasawi. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no, kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't papahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tensa chocolate, mud and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Tinatayang 20 million pesos o 20 billion pesos ang kakailanganin para makapagkabit ng world-class closed circuit television o CCTV sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Ayon ito kay Interior and Local Government Secretary Junbec Rimulya. Sinabi ni Rimulya na maaaring magmula sa Philippine National Police at Department of Education ang pondo bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan kasunod ng mga pamamaril na nangyari sa Tacloban at Zamboanga City. Ayon sa DILG Chief, muling binigyan pansin ang seguridad sa mga paaralan dahil sa mga pamamaril, pananaksak at umano'y pagbabanta sa mga campus. Samantala, nanawagan din siya sa Kongreso amyendahan ang Republic Act 8294 o yung Robin Padilla Law upang higpitan ng mga parusa kaugnay ng pag-iingat ng iligal na baril. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi tuloy ang nakatakda ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents ng DepEd ngayong araw ng Martes. Kinumpirma ito ni Education Secretary Sani Angara kasunod ng panawagan ng mga grupo ng psychiatrist ay pagpaliban muna ang natural drill dahil posibleng magdulot ito ng psychological effect sa mga estudyante. Ayon kay Angara, napagpasyahan ng kagawaran, huwag munang ituloy ito bilang tugon at pagrespeto rin sa pananaw at apila ng mga eksperto. Ayon kay Angara, napagpasyahan ng kagawaran na pag-aralan muna ito. Iurong ang nationwide drill sa unang linggo ng Setyembre para na rin bigyan ng mas mahabang oras sa mga paaralan na makapaghanda. Tiniyak naman ng DepEd Secretary, mananatiling age-appropriate, trauma-informed at nakatutok sa mga basic protective action, komunikasyon at koordinasyon, pananagutan at recovery ang isasagawa nilang aktibidad. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Nananawagan ang pamilya ni Enrique Mana Sr. kay Acting Justice Secretary Frederick Bida hayaan ang litisin ng hukuman ang kaso may kaugnayan sa pagpaslang sa kanilang kaanak noong 2017 sa Santa Margarita, Samar. Matatandaan noong Enero 16 ng 2025, ipinagutos na ni dating Justice Secretary Boying Rimulya ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Emilio Sosa at mga kapwa-akusado nito. Isinampa ng DOJ sa pamamagitan ni Prosecutor General Richard Padulyon ang kaso noong April 2026 sa Regional Trial Court ng Tacloban, Leyte. Naghain naman si Sosa ng motion for reconsideration sa DOJ at ngayon nakabimbin pa rin sa tanggapan ni Secretary Bida.
Ayon sa pamilya Manas, halos isang dekada na silang naghihintay para makamit ang katarungan. Ginit nila hindi sila humihingi ng pabor, kundi pagkakataong marinig at maliti sa korte ang kaso. Binigyan din pa ng pamilya na matapos ang mahabang investigasyon at mga desisyon ng DOJ, paano na para ipaubaya sa hukuman ang pagsusuri ng mga ebidensya at pagpapasya sa kaso, pabor man o hindi sa akusado. Lokal na pamahalaan ng Katarman bukas sa pagsasagawa ng school safety drill for active shooters sa mga paaralan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Bukas ang lokal na pamahalaan ng Katarman para sa nakatakdang simultaneous school safety drill for active shooters. Bagamat ikinalulungkot ng mayor ng Katarman, Mayor Dian Rosales, ang pagkakaroon na ng nasabing school drill, ngunit aniya, kailangan na itong harapin. Inilunsad ang isang coordination meeting para sa nasabing simultaneous school safety drill for active shooters na nakatakda sa September 3. Sa nasabing meeting ay pinakita naman ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Chief of Police ng Katarman, ang overview of threats na maaaring makaapekto sa mga kabataan, kabilang ang nihilistic violent extremism, sadistic online exploitation, online safety risk at mga kinakaharap ng otoridad sa pagre-responde at pag-iimbestiga sa katulad ng mga kaso. Muling nananawagan ng PNP Katarman sa mga magulang na imonitor ang online activities ng kanilang mga anak, lalo na ang websites at content laman ang graphic violence or death na maaaring mamanipula ang mga kabataan. Samantala, bilang tugon, ang LGU Katarman nakatakdang mamahagi ng metal detectors sa bawat paaralan sakop na nasabing bayan. Ang procurement nitong scanners ay katulad din ng magiging ginagamit doon sa airports. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Higit sa 50.3 million pesos na laga ng illegal na droga na kumpiska. 4 na drug suspect naman ang natimbog sa Cordillera Region. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Sinamsam ng Cordillera PNP ang higit 50.3 milyong pisong halaga ng iligal na droga at inaresto ang 4 na drug personalities sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera Region. Nagpatupad ang PROCAR ng 9 na anti-illegal drug operations na kinabibilangan ng 5 marijuana eradication operations at 4 na bypass operations. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 191,250 fully grown marijuana plants, 100,044.74 na dahon at fruiting tops ng marijuana, 2,000 marijuana seedlings at 0.98 grams na shabu na may kabuang standard drug price na 50,342,632.80 pesos. Pinakamaraming nasamsam na tanim na marijuana sa Kalinga na abot sa 50.2 milyong piso. Nakumpiska rin sa Benguet ang illegal na droga na nagkakalaga ng 135,968.80 pesos at naaresto ang isang street-level individual. Sa Baguio City, nasamsam ng mga pulis ang illegal na droga na nagkakalaga ng 6,664 pesos at naaresto ang 3 street-level individuals. Ang anti-drug operations ng Cordillera PNP ay bahagi ng nagpapatuloy na kampanya laban sa illegal na droga sa pamagitan ng ipinag-iba yung law enforcement operations, intelligence gathering at koordinasyon sa partner agencies. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Ito naman, armadong suspect arestado. Nakunan pa ng shabu sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Good morning, Danny. Sa mabilis na pagresponde ng Bataan PNP ang nagresulta sa pagkakaresto sa isang armadong lalaki at pagkakasamsam ng baril, mga bala at 3.7 gramo ng hininalang shabu sa magkaiwalay na operasyon kahapon, Agosto 24, 2026. Sa bayan ng Dinalupian, agad rumesponde ang pulisya sa ulat ng isang barangay chairman hinggil sa armadong suspect na nananakot at nagwawala sa barangay Santa Isabel. Matapos ang negosasyon, tuluyang nasakote ang suspect. Na-recover sa kanya ang caliber 45 arms core pistol, magazine, 29 na bala ng caliber 45 at 3.7 gramo ng hininalang shabu. Samantala, isang arms core 12 gauge shotgun na paso na ang rehistro ang voluntaryong ipinagkatiwala
para sa safekeeping sa Pilar Municipal Police Station sa ilalim ng Revitalize Kato Campaign. Naharap ang suspect sa kaukulang kaso sa alarm and scandal at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahawak kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Motorsiklo bumangga naman sa likuran ng nakaparadang truck sa Villasis, Pangasinan. Yung rider tigok. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasani, tsakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Dead on arrival sa paggamutan ng isang 26 anyos na binata na residente ng Villasis, Pangasinan matapos itong magtamo ng malubhang sugat nang bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa likuran na nakaparadang truck sa gilid ng daan na minamaneho naman ito ng isang 28 anyos na lalaki may asawa na residente ng Nueva Vizcaya. Sa ulat ng Villasis Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente alas 11:45 ng gabi sa National Highway sa barangay San Nicolas, Villasis, kung saan ay nakaparada ang truck sa gilid ng daan upang magpahinga ang driver at kasama nitong pahinante. Nabatid silang testigo na mabilis umano ang takbo ng motorsiklo bago ito sumalpok sa likuran ng truck dahilan upang magtamo ito ng malubhang sugat sa ulo at mukha na agad namang nadala ng LGU ambulance sa hospital, ngunit hindi na umabot ng buhay ang rider. Nasa kustodiya ngayon ng Villasis Police Station ang truck driver para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Jing Natividad dyan sa Baguio, good morning. Magandang umaga din kay Vincent dyan po sa Saskatchewan, Canada. Ay sa mga suki natin, Melvin, good morning. At sa mga suki natin sa Kidapawan City, magandang umaga. Nasa 106 na mga barangay sa Cordillera Administrative Region ang natukoy ng Mines and Geosciences Bureau na may mataas na banta ng pagguho ng lupa. Ayon sa NGB, pinakamarami ay nasa Kalinga na may 50 high-risk na lugar. Sumusunod ang Benguet 24, Ifugao 22, Mountain Province 7 at Apayao 3. Kaugnay nito nanawagan naman si MGB Cordillera Director Socrates Garlan sa mga provincial, city at municipal governments, gayon din sa Disaster Risk Reduction and Management Council, i-monitor ng maigi ang mga landslide-prone area. Babala ng MGB, maaaring magdulot ng pagguho ng lupa at tuloy-tuloy na bagbuhos ng ulan, lalo tinaasahang iiral pa rin ang habagat sa buong rehiyon. Nasa na kaya yung rock netting project, ha? Bilyon-bilyon pong piso po ang pondo niyan, ha? Oo. At ang namayagpag dyan ay yung magkapatid na Congressman Yap ng ACT-CIS, ha? Sino kaya yung mga padrino nilang mga senador? Binatikos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pangangapkap ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa kanyang mga personnel habang nagsasagawa ng operasyon sa isang condemnation facility sa Bulacan. Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Commissioner Nepomuceno, nakakabastos para sa kanyang ginawang paghalughog ng mga tauhan ng Bureau of Customs o sa mga tauhan ng Bureau of Customs, lalo't nagpakilala ng naman ang mga ito. Nakasuot ng uniforme, may dala pang mga ID. Ayon sa opisyal, kung lehitimo ang target ng Highway Patrol Group sa naturang lugar, dapat ay ipinaalam nila ito sa kanila. Sinabi pa niya, handa siyang magpasalamat kung may mahuhuli ang HPG ng mga tauhan umano ng BOC na sina Joy at Alex. Kung meron kaming tauhan sa Bureau of Customs at mahuhuli nila at maganda, posasa nila, kasuhan nila, magpapasalamat ako ng malaki. Dahil yan din ang nilalabanan ko. Kaya lang, ang katanungan ko, nasan nga yung Alex at Joy na yun? Ayun, halatang-halata naman kasi yung ginawang after report ng Highway Patrol Group. Mukhang napag-isipan lang nilang gawin dahil sumabit na nga. Alam naman pala nilang condemnation facility yun eh. Ang tanong, bakit ganun kalalakas ang loob ng Highway Patrol Group? Yung mga tauhan itong si Colonel Carlo Lunosa at Colonel Joey Caise.
Sino ho ba yung padrino nyong nagpuprotekta sa inyo at nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob na gawin ang ganyang klase ho ng mga katarantaduhan? Magandang umaga, Pilipinas! Isusubukas na ng Bureau of Customs ang Porsche supercar na nakarehistro sa pangalan ng aktor na si Derek Ramsey kapag tuluyan itong nakumpiska pabor sa pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Rodeliano Pomoceno, nagkaroon ng misdeclaration at kulang sa pagbabayad ng buwis ang pagpasok ng sasakyan sa bansa noong 2021. Sinabi ni Pomoceno na Porsche 918 Spider ang aktual na sasakyan pero Porsche Boxster ang nakasaad sa mga dokumento. Tinatayang nasa 48.02 million pesos ang halaga ng supercar pero 3.26 million pesos lamang ang idineklarang halaga nito. Nasa 1.8 million lamang ang nabayarang buwis kumpara sa tinatayang hindi bababa sa 35 million kung tama sana ang deklarasyon. Sinabi pa ng Bureau of Customs sasampahan ng kasong smuggling ang consignee at customs broker na sangkot sa importation ng naturang sasakyan. I-issuehan din ng summons si Ramsey bilang bahagi ng investigasyon. Iginit naman ng aktor, binili niya ang sasakyan ng may mabuting paniniwala na legal at kompleto ang mga dokumento nito at wala siyang kinalaman sa importation at pagbabayad ng buwis sa naturang supercar. Naging problema lang kasi nitong sasakyan ito, nahuli ho na gumagamit ng peking plaka. O di betsa. Higit 2,000 PUJ at mga PUB drivers sa Eastern Visayas nakinabang sa 12 peso fuel discount. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Higit 2,000 public utility jeepney, public utility vehicle drivers at operators sa Eastern Visayas nang nakikinabang sa 12 pisong fuel discount kada litro ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Ayon kay LTFRB Regional Director Gualberto, nagsimula ang programa noong Agosto 15 at patuloy pinapatupad sa mga accredited gasoline station sa reyon. Ang mga kwalipikadang PUG, PUV drivers at operators ay maaari makatanggap ng hanggang 1,800 pisong fuel discount kada buwan na katumbas na 150 liters na gasolina. May panukala umanong gawing 10 hanggang 20 piso kada litro ang discount, ngunit 12 piso lamang kada litro ang kasalukuyan na inaprobahan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan na sa 70 fuel station sa Eastern Visayas ang lumahok sa programa. Layunin ng programa mabawasan ang gastusin ng mga driver at operators lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Nako, mukhang magiging mahaba-haba pa itong usapin tungkol po sa mga subsidiya na yan. Kasi bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasunod dito ng plano ng US na economic war laban sa Iran na ayon kay President Donald Trump ay ang pinakamabigat ng financial operation kontra sa Tehran. Sa Asian stocks, halos karamihan humina sa kung saan may 30% ang ibinagsak ng South Korean tech-rich na Kospi. Matapos yung anunsyo ng Samsung Electronics na gumastos ito ng $80 billion para sa share buyback dahil sa ilang linggong bago-bagong trading. Bumaba rin ang shares ng Samsung at SK Hynix makaraang umabot sa karagdagang peak nitong Hunyo. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga investor ang detalye hinggil sa nakaambang economic war ng US at Iran. Bumagsak na sa 91% ang tinatayang net income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ngayong 2026 dahil sa humihinang gaming activity. Kapag dinig ng budget sa Kongreso, tinatayang aabot lamang ng 1.66 billion ang magiging net income ng PAGCOR sa 2026 mula sa dating 17.47 billion pesos noong 2025. Inaasahan ding bababa sa 18% ang kabuang kita sa 86.95 billion mula sa dating 106.03 billion pesos noong nakaraang taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, nagugat ang pagbaba ng gaming activity sa pag-alis ng links sa online gambling platforms sa mga e-wallets.
At dahil dyan, pinapalakas ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Ito'y para matulungan ng publiko na malaman kung lehitimo at lisensyado ang isang online gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng programa na maprotektahan ng mga manlalaro laban sa online fraud, scam at illegal na mga gaming sites. Sa website, makikita ang regular na pag-update ng listahan ng mga lisensyadong internet gaming platforms sa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Maaari ring direktang puntahan ng mga manlalaro ang mga gaming site mula sa naturang page. Hinimok ni Chairman Tenco ang publiko, beripikahin muna ang isang gaming platform bago maglaro o magbayad, lalo na't dumarami ang mga reklamo laban sa mga online activities o online gaming site na hindi nagbabayad ng panalo sa kanilang mga manlalaro. Magandang umaga, Pilipinas! Davao Region pinuri naman sa lumalaking ambag sa pambansang ekonomiya ni Finance Secretary Frederick Go. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab Kuyang Angel, pinuri ni Finance Secretary Frederick Go ang patuloy na paglago ng Davao Region at ang malaking ambag nito sa pambansang ekonomiya. Ayon kay Go, lumago ng 5.1% ang ekonomiya ng Davao Region noong 2025 na mas mabilis kumpara sa kabuhuang paglago ng ekonomiya ng bansa. Inilarawan ng kalihim ang Davao bilang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao, ikalimang pinakamalaking regional economy sa buong bansa at kabilang sa mga rehiyong may pinakamabilis na paglago. Binigyan diin ni Go ang mahalagang papel ng rehiyon sa pagkonekta ng mga negosyo, manggagawa, kapital at mga pamilihan na nakakatulong sa pagpapalakas ng aktibidad pang-ekonomiya. Samantala, pinuri rin niya ang Davao City bilang isa sa mabilis na umuunlad na highly urbanized cities sa bansa at mahalagang sentro ng aktibidad pang-ekonomiya sa Pilipinas. Ayon kay Go, ipinapakita na patuloy na paglago ng Davao Region ang mahalagang papel nito sa pagpapalakas ng ekonomiya hindi lamang ng Mindanao kundi ng buong bansa. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, June Suter. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, Pilipinas ang oras, 36 na makalipas ang alas 4. Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tuwi pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Hindi pa ganap na matatanggal ang systems loss charges sa kuryente bago ang huling State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na taon. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guimara, inihanda na ang 7.5 billion peso program para sa unti-unting pagtanggal ng non-technical system losses sa singil ng kuryente na inaatang naman ng mga consumer. Kabilang sa non-technical losses ang pagdanakaw ng kuryente at illegal na mga koneksyon na umaabot ng 40% ng systems loss sa mga electric cooperative. Isasagawa ito sa 4 na phase. 25% sa unang yugto, 50% sa ikalawa, 75% sa ikatlo at ganap na pag-aalis sa ika-4. Kabilang sa tututukan ng mga illegal na koneksyon, pagdanakaw ng kuryente, meter tampering at mga problema sa billing at collection. Samantala, mas matagal pa ang pag-aayos ng technical losses na nangangailangan ng pag-upgrade ng power lines at mga substation. Inaasahan namang matatapos lamang ang hiwalay na plano para dito sa July 2027. So, yung pinangako ho ng Pangulo na pagtatanggal ho ng systems loss, baka abutin ho ng kanyang susunod na SONA. Administrasyong Marcos palalakasin ang proteksyon sa 6.5 milyong Pilipino na nakaahon sa kahirapan. Detalye ang balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Sisiguruhin ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pag-angat ng 6.5 milyong Pilipino na nakaahon sa kahirapan. Sinabi ito ni Executive Secretary Ralph Recto matapos bumaba ang poverty incidence sa 9.7% noong 2025 mula sa 15.5% noong 2023. Ayon kay Recto,
utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking hindi na muling babalik sa kahirapan ang mga nakaahon na at dadami ang makaahon pa. Kaya naman palalakasin niya ang suporta at proteksyon sa middle class. Ito'y sa pamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapataas ng kita at pagpapababa ng halaga ng pamumuhay. Dagdag ni Recto, hindi magpapakampante ang administrasyon lalo't nariyan pa rin ang epekto ng krisis sa Middle East. Papaspasan niya ang mga proyektong pang-infrastruktura na may malaking epekto sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng ekonomiya at pag-akit ng pamumuhunan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 40 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Japan, sa mga Pilipino sa Middle East, at saka syempre sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa iba't ibang bahagi ho ng Asia. Good morning, lalong-lalo na po sa ating mga seafarers. Baka kayo pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayo dito ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate na. Available po yan sa 0919-095-5935. O dili kaya, check ho ninyo yung mahigit 10 variants ho ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material yan, galing din po sa anin ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Aray ko! Sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 231 o 2 pesos and 31 centavos ang price hike sa kada litro ng diesel. 1.8 naman, piso at 8 sentimos sa kada litro ng gasolina. 95 sentimos naman ang inaasahang taas sa bawat litro ng kerosene. Tawag din ito, tinatayang papalo na sa 79.31 hanggang halos 100 pesos ang kada litro ng regular diesel. Maglalaro naman sa 65.28 hanggang 97.65 ang presyo ng kada litro ng gasolina, depende sa klase nito. Ang sa kerosene naman ay nasa pagitan ng 100 pesos and 5 centavos at 134.27 pesos per liter. Inamin ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte, na pareho ang Standard Operating Procedure o SOP ng Office of the Vice President at ang Davao City sa paghawak ng confidential fund. Sa Day 17 ng impeachment trial, direktang tinanong ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero si Acosta kung pareho ang proseso noong siya ay Special Disbursing Officer sa Davao at sa OVP. Opo, Your Honor, ang sagot nito. Nauna nang kinumpirma ni Acosta na binuo at nilagdaan ni Colonel Raymond Dante La Chica, dating Lead Security Officer ng OVP, ang mga acknowledgement receipt para sa 4 na trans na tig 125 billion pesos na confidential fund na pagkaraan ay binawi rin. Sinabi ni Acosta na may cash disbursement record siya na nagtatala ng mga perang inilalabas kabilang ang December 2022 na pag-turnover ng confidential fund kay La Chica. Gayunman, hindi niya nadala sa pagdinig ang kopya ng nasabing record. Aminado si Acosta na bahagi ng kanyang tungkulin ang pagsuri ng acknowledgement receipt. Pero dahil sa dami ng mga dokumento, hindi niya matandaan ang lahat ng detalye kabilang ang mga pangalan. Ang testimonya ni Acosta ay tinuturing ng prosekusyon na mahalaga sa Article 1 ng impeachment case laban kay BP Inday na nag-aakusa ng sistematikong paggamit, paglilihis at illegal na liquidation ng 500 million pesos na OVP confidential fund. Dalawang pahayag ni Gina Acosta ang binigyan din ng House Prosecution na issue ng pananagutan sa paghawak ng confidential fund ng Office of the Vice President. Naniniwala ako na alam ni BP ang ginagawa niya.
Nagtitiwala ako kay Colonel Lachica dahil nagtitiwala si BP Sara sa kanya. Ayon sa prosekusyon, ipinapakita ng mga pahayag na ito ang chain of authority sa paghawak ng pera ng bayan. Ipiniliwanag ni Acosta na nagtiwala siya kay Colonel Raymond Lachica dahil sa tiwala rin dito ni Vice Presidente Inday at sinabi niyang naniniwala siyang alam ng Vice Presidente ang kanyang ginagawa. Mahalaga ito dahil hindi pribadong pero ang pinag-uusapan kundi confidential fund ang OVP na galing sa pondo ng gobyerno. Kung mapapatunayang may irregularidad sa pagpapalabas at paggamit o pag-liquidate ng pondo, iginit ng prosekusyon na hindi dapat matapos sa mga tauhan lamang ang isyu ng pananagutan. Sa halip dapat nasagutin kung sino ang nagbigay ng otoridad, sino ang nagtalaga sa mga humahawak ng pera at sino ang pangunahing namumuno sa opisinang responsable sa paggamit ng mahalagang pondo at pangangalaga rito. Sa testimonya ni Acosta, wala siyang sinabing sarili niyang desisyon ang pagtitiwala kay Lachica. Malinaw niyang iniugnay ito sa tiwala ni BP Inday Sara sa dating OVP Security Officer. Para sa prosekusyon, mahirap paghiwalayin ang mga kilos ni Acosta at Lachica sa pamumuno ni Vice President Duterte kung ang kanilang pagkilos ay nakaugnay sa otoridad at tiwala ng pinuno ng OVP. Ang pangunahing tanong ngayon, kung alam ng pinuno ang ginagawa ng kanyang mga tauhan at ginagamit ang pera ng bayan sa ilalim ng kanyang opisina, hanggang saan umaabot ang kanyang pananagutan. Ginit ang prosekusyon, hindi maaaring kapangyarihan at tiwala ay nasa pinuno pero ang pananagutan ay nasa tauhan lamang. Sa huli, hindi lamang ito usapin ni Gina Acosta at Colonel Lachica. Ang mas malaking tanong ay kung sino ang nasa likod ng sistemang sinunod nila at sino ang dapat na managot sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang sagot ayon sa teorya ng prosekusyon, dapat umabot ang pananagutan hanggang sa pinuno ng opisina. Dating OVP SDO na si Gina Acosta tinawag na stupid in the name of blind loyalty. Ayon naman kay Senator Rapi Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaa sa Restaurant 8. Raymond, good morning. Diretsahang tinawag ni Senator Rafi Tulfo si dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President Gina Acosta na stupid in the name of blind loyalty. Sa kanyang interjection sa ika-17 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ni Senator Rafi si Acosta kung hindi man lang ito nagtaka sa mga kakaibang mga pangalan na isinumite sa kanya ni Colonel Raymond Lachica na tumanggap ng kabayaran mula sa confidential fund. Kinabibilangan ito ni na pagong, pusa, ngit-ngit at belat. Sabi ni Tulfo, kahit sinong normal na may katungkulan ay magtataka at magdududa sa mga kakaibang mga pangalan. Paliwanag ni Acosta, tinanong niya si Colonel Lachica sa mga nabanggit na mga pangalan at ang laging sagot sa kanya ay huwag nang magtanong dahil confidential ito. Dagdag ni Acosta, tiwala siya kay Lachica dahil siya ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na mga siwa sa confidential operation matapos tanggapin ang confidential fund ng Office of the Vice President. Dito siya tinawag ni Senator Rafi na stupid in the name of blind loyalty dahil pikit mata itong sumunod kung anuman ang utos sa kanya nang nakatataas na sa Office of the Vice President ay si VP Sara Duterte. Si Acosta ay nagsilbing SDO ng Davao City nang naging mayor si Sara Duterte at isinama siya at itinalaga muli bilang SDO sa Office of the Vice President. Narito ang bahagi ng impeachment trial. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Mas marami pang mga hindi pangkaraniwang na pangalan nga lumutang sa acknowledgement receipt ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga naturang pangalan ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Matay sa mga resibong nakatanggap ang mga ito ng tig 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos para sa purchase information at transport vehicle rental.
Nang tanungin ng House Prosecution Counsel na si Attorney Amado Ligutan kung personal na nakita ni Acosta na ibinigay nila Chica ang pera sa mga nabanggit na recipient, sinabi nito na wala siya ng ibayad ng pera. Bagamat hindi pa napapatunayan kung totoo, gawa-gawa lamang ang mga pangalan sa acknowledgement receipt. Malinaw naman sa testimonya ni Acosta na wala siyang personal na kaalaman kung totoong naiabot nga nila Chica ang pera sa mga recipient o hindi. Pinasya naman ng ilang senador ang paulit-ulit na sagot ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpahayag ng pagdismaya sina Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III sa tinawag nilang template testimony ni Acosta sa pagpapaliwanag kung bakit hindi niya inilabas ang 500 o kung bakit niya inilabas ang 500 million pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Dante La Chica. Sinabi ni Soto na ayaw na niyang marinig ang pare-parehong sagot ng saksi. Ginala naman ang House Prosecutor na si Representative Joel Chua posibleng na-coach Acosta bago pa humarap sa impeachment court. Napansin naman ni Chua na nahihirapan si Acosta sa ilang tanong ng prosekusyon pero mabilis umanong nakakaunawa kapag ang mga abogado ng depensa naman ang nagtatanong. Iginiit naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na ang mga minor inconsistencies ay maaaring makatulong sa credibility ng isang saksi. Ginawa ni Tungol ang pahayag matapos mapansin ng mga senator judge at House Prosecution Panel ang paulit-ulit na sagot ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tongol, batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, ang maliliit na pagkakaiba sa testimonya ay maaaring magpatibay sa credibility dahil nakakabawas ito sa hinalang nire-rehearse ang pahayag. Samantala, ang sobrang pagiging plakado naman o pagkakapareho ng sagot ay maaaring makapinsala sa credibility ng testimonya. Nauna nang inilarawan ni Senator Judge Vicente Tito Soto III bilang template ang sagot ni Acosta habang hindi na ipinagpatuloy ni na Senator Judges Panfilo Lacson at J.B. Ejercito ang kanilang pagtatanong matapos na muling ibigay ni Acosta ang parehong sagot. Ibinunyag ni Gina Acosta na nakipagpulong nga siya kay sa Defense Counsel ni BP Inday Sara na si Attorney Lyndon Miguel Baquel bago ang unang pagharap sa impeachment court. Nantanungin ni House Prosecution Counsel Amado Berhi Ligutan kung kailan niya huling nakausap si Attorney Baquel na siyang nag-cross-examine sa kanya para sa depensa. Sinabi ni Acosta na nag-usap sila nito halos silang dalawa lamang na umuwi ito sa Davao. Ito'y bago ang kanyang kauna-unahang pagharap sa witness stand sa impeachment trial ni BP Inday Sara noong August 17. Ayon kay Acosta, tinanong lamang niya kung paano ang magiging proceeding sa korte. Ngunit iginit niyang walang binabanggit sa kanya si Attorney Baquel hinggil sa posibleng itatanong kaugnay ng kanyang testimonya. Ginawa ni Ligutan ang pagtatanong matapos itong questionuin ang anyay pagkakaroon ng selective memory ni Acosta dahil sa kabiguan itong makasagot sa ibang katanungan dahil hindi umano niya maalala ang iba pang mga detalye. Magandang umaga, Pilipinas! Aminado naman si OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nag-release siya ng 500 million pesos na laga ng confidential fund sa isang unbonded officer opisyal na hindi mananagot sakaling mawala ang pondo. Sa muling pagharap ni Acosta sa Day 17 ng impeachment trial, sinabi nitong dinisburse niya ang naturang pera kay OBP Security Officer Colonel Raymond La Chica. Ito'y sa kabila ng umiiral na joint circular na nagsasabing tanging duly designated at bonded SDOs o head of agency lamang ang maaaring humawak at mga siwa sa confidential at intelligence fund. Binanggit din ni Acosta wala siyang ginawang verifikasyon para malaman kung totoong naibigay nila Chica ang pera sa mga lehitimong recipient dahil sa ang binatayan lamang niya ay acknowledgement receipt na isinumite ng opisyal. Magandang umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Naku, lapit na ho ng BARM election. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Chairman Garcia. Nawawala si Chairman George. Chairman Angel, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Apo, papunta ba kayo ng Mindanao mamaya?
Yes po, Sir Angel, meron po tayong tinatawag na kahuli-huling command conference. Kasama po natin ang lahat ng mga pinuno ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, ang Philippine National Police, kasama rin po ang DILG at lahat ng security forces po natin upang mabigyan tayo ng update, ano ba ang kalagayan ng peace and order dyan po sa Bangsamoro. At the same time, kung ano yung mga plano natin na ilalatag pa sa mga natitirang araw bago po tayo dumating sa September 14 na parliamentary election sa Bangsamoro. Pero as we speak, wala naman hong nangyari pang ibang karahasan matapos yung pananambang kay Interim Minister Makakwa. Tama po kayo, Sir Angel, nag-iisa lang po na election-related incident yun at hanggang sa kasalukuyan nga ay ito ay tinatawag po nilang suspected na election-related incident. Pero tayo sa COMELEC, kinukonsider natin ito na election-related incident sapagkat yun yung posisyon niya, at the same time kandidato siya, at the same time at that time na tinambangan siya ay yun yung panahon din na siya ay nanumpa bilang chairman, bagong pinuno, nung pangalawang pinakamalaking partido dyan po sa Bangsamoro. So other than that, wala na? Yes po, Sir Angel. Kaya po natutuwa naman tayo sapagkat as of this time, isipin niyo po, simula na mag-filing ng candidacy noong buwan ng Mayo hanggang ngayong araw na ito ay isa pa lamang ang election-related incident na kinukonsider po natin. And wala naman kayong nakikita mga lugar na dapat na ideklarang ang tawag nito, red zone? COMELEC control. Under COMELEC control. Control po. Sa kasalukuyan, wala po tayo kahit isang lugar man sa 105 na municipalities at 2 syudad sa buong Bangsamoro na pinag-iisipan natin na ilagay under COMELEC control. Yan po nangyayari sa Dato Udin Sinsungat na yun na yung pananambang ay hindi naman po natin pwede makonsider na dahilan upang ilagay yung lugar sa COMELEC control. At sa atin, patuloy po natin minamat sa ganyan upang bawat linggo ay pwede tayo mag-adjust ng category level ng bawat munisipyo. Kailan ba start ng campaign, Chairman? Nagsimula na po ang kampanyahan, Sir Angel. Matagal na po ito nagsimula at ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanyahan nila. Kami po, pinapanatili namin na maayos yung pangangampanya ng bawat isa at yung po mga illegally posted materials, dahil ko tinatanggal po namin yan on a daily basis. At so far naman po, yun nga po yung maganda rin po sa Bangsamoro, sumusunod, hindi mga pasaway, mga kandidato, mga political parties at mga sectoral organization. Mukhang may pinariringgan kayo, sumusunod. Mabuti sa Bangsamoro, sumusunod. Ay, opo, sapagkat alam nyo, Sir Angel, alam nyo naman sa lugar na yan, lagi na lang sinasabi na nagbabayo dito. Pero ito po, kahit po tingnan ng mga kababayan natin, yung po mga miyembro ng media na umiikot ngayon dyan, masasabi nila, number 1, napaka-peaceful ng area. Number 2, talaga naman kahit paano, pag sinabi natin hanggang dito lamang ang limitasyon sa pangangampanya, yung po sa checkpoint, Sir Angel, isipin nyo, ni wala pa pong 30 ang atin pong naaaresto o nakukumpiskahan ng armas sa ating halos 23,000 na checkpoint sa buong Bangsamoro. Totoo ho yan. At saka, magalang ho yung mga kawal na tumatunod sa ating mga checkpoint, Chairman. Opo, at respeto ang mga karapatan at yun po yung sinasabi natin kahit naman po sa national and local elections. Sa mga checkpoint, dapat talaga plain view lang. Kung ano yung mga nakikita lang sa loob ng mga sasakyan at hindi magpapababa ng tao, hindi magpapabukas ng kung ano kapag sila ay dumadaan sa isang checkpoint. Dito sa Cavite, Chairman, kailan yung special election? At ito po ay mangyayari ngayong 29 ng Agosto, kaya po pagkagaling po natin, pagkagaling po natin dyan sa Bangsamoro, kaagad tayong dadako na dyan po sa special election natin na magaganap po ngayong darating na Sabado. Ngayong Saturday. Pero ongoing ang campaign? Ngayon? Ongoing pa rin po ang kampanya at ito po'y tigil. Isang araw bago ang naturang halalan. At ina-expect natin na hopefully makapagproklama tayo kinabukasan ng madaling araw, yung pinakalinggo ng madaling araw, makakapagproklama na tayo kung sino ang nanalong kongresista dyan po sa Dasmariñas, Cavite. And as we speak, wala pa hong pagbabago sa barangay at SK election? Yes po, kahapon po, Sir Angel, tayo ay nag-appear sa ating po Senado. Tayo po nakiisa sa kanilang pagdinig at sinabi natin na tayo nakikiusap sa ating kagalang-galang na Kongreso. Baka pwede bago po matapos ang buwan ng September ay maging maliwanag na kung talaga bang matutuloy o hindi ang barangay and SK election. Sapagkat, Sir Angel, para sa kaalaman ng lahat, ang filing po ng Certificates of Candidacy
sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan ngayong November 2 ay mangyayari po sa August 28 hanggang October 5. Wow, sa Friday na yung filing. September 28 September 28. August 28 pa lang pala. Tama po. Okay. So mga isang buwan mula ngayon. Yes po, kaya sabi natin, sana nga po kung talagang mamamadali yan, di sige po. Pero sa part ni Comelec, handa po kami isagawa ang halalan sa November 2. At the same time, sinabi rin po namin na tayo ay nakagastos na ng 8 bilyong piso doon sa 19 bilyong piso na inilaan para po sa eleksyon natin sa BSKE. Chairman, ingat po sa inyong biyahe mamaya. Maraming salamat po. Alam po, pupunta na kayo ng airport. Maraming salamat Sir Angel. Ingat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Si Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! Rumors na nag-uudyok sa mga kabataan sa online games. At gumagawa ng karahasan, tinututukan ng DOJ at ng NBI. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Luganan, RH12. Manang Milky, good morning. Minamanmanan na ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang tinatawag na groomers kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Ama ito ang naguudyok umano sa mga kabataan sa online games na sumali sa pribadong chatrooms at gumawa ng karahasan. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, may nakita na silang pattern sa paggawa ng karahasan ng ilang kabataan. Nang tanungin niya Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula kung natukoy na ba ng mga otoridad ang grupo ng groomers na ito, sinabi ni Vida magsusumite na lamang sila ng confidential report. Paliwanag ni Vida ayaw nilang maapektuhan ang nagpapatuloy na investigasyon. Sa panig ni NBI Director Melvin Matibag, ngayong linggo ay nakatakdang magtungo ang delegasyon ng Pilipinas sa Singapore para may pag-usap sa Meta officials. Sabi ni Matibag, ang usapin ng groomers ang isa sa paksang pag-uusapan kasabay ang pagtiyak na on track sila sa pagmamanman sa groomers mula pa noong insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Sa tanong ni Ismula kung nakabase ba sa Pilipinas ang grupo, sinabi ni Matibag na may mga natukoy na silang ilang personalidad at lugar pero hindi na nagbigay ng detalye dahil kailangan anya maging sigurado bago gumawa ng kaukulang aksyon. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po postbiotic with Lactococcus lactosrine plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po, nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo ha. Kung kayo po may mga concerns, meron po tayong mga katanungan tungkol po sa epekto at kung paano i-take ang ultabayo, lalong-lalo na ng mga kabataan, yung mga mag-i-exam. Mag-text po kayo sa 0931-033-2871 dahil ito po ay merong mga nakastambay na mga medical experts na sasagot ng inyong mga text questions. 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. Mamigay muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pogi ni Sherwin Alfaro kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay San Pedro, Pateros. Ayun Barangay San Pedro, Pateros, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. May nanghuhuli dyan. Tropang Pogi ni Sherwin Alfaro kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay jures. Ayan, jures sa Tagalog ay pilit.
Ayan ha. Sa Cebuano, gipugos. Sa Ilocos, napilit. Ayan ha. Jures ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Si Alzar Aurelio kasama na natin mula sa Pag-asa. Alzar, good morning! Good morning po sa ating lahat. Si Bagyong Obet ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na ng epekto ito sa ating lagay ng panahon. Kasalukuyan ang layo ni dating si Obet na may international name Saudel ay nasa 1,180 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay maabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito generally northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Isa pang bagyon, tropical depression na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name at Sani. Ito ay nasa layo ng more than 1,700 kilometers silangan ng northern Luzon. Ito ay mababang tsansan na pumasok sa ating PER. Ang lakas ng hangin ito ay maabot ng 70 kilometers per hour. Itong bagyo ito ay wala rin epekto sa ating lagay na panahon. Southwest monsoon pa rin ang nakaka-apekto sa Luzon. Kaya makakasa pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa lalabing bahagi ng Luzon at karin din sa Visayas at Mindanao, maganda at maliwalas ang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga bigla ang buhos na ulan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, wala tayong nakataas na gale warning, ano? Wala po. Wala tayong gale warning po. Okay. Kasi nga, medyo malayo naman yung bagyo. Yes po. Okay, sige. Alzar, thank you. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 6 na minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.